Okay. Sir, si First Lady po kahapon nanumpa bilang part ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Sir, para po sa inyo, gaano ka bigat o ka-importante yung suporta na to na pinapakita ni First Lady sa hanay ng ating Philippine Coast Guard? Well, sa totoo lang, nakakataba ng puso yan, nakakatuwa na malaman. No? Ang First Lady ng Pilipinas ay voluntarily nagsuot ng Coast Guard uniform at nanumpa at naging parte na ng Philippine Coast Guard Auxiliary. Ibig sabihin, ang ating First Lady ay talagang sumusuporta sa laban natin sa West Philippine Sea at nagbibigay ng recognition, no, sa Philippine Coast Guard kasama ang Armed Force ng Philippines sa pagtindig natin sa West Philippine Sea. Lahat ng Coast Guard personnel ngayon sa buong Pilipinas, nung nakita nila ang ating First Lady na nakasuot ng Coast Guard uniform, ay talagang nakapagpataas ng moral nila. No? Imagine, the First Lady, the wife of our President, is wearing the Coast Guard uniform at proud pa niyang sinabi na she's now part of the Philippine Coast Guard Auxiliary. At kaninang umaga ba, or kahapon, no, na-post niya sa kanyang social media saluting our Commander-in-Chief, the President, wearing the Coast Guard uniform. Diba? Parang imagine, ang ating First Lady, suot-suot ang Coast Guard uniform. Talagang ibig sabihin, he is there to support the Philippine Coast Guard, and the reason why she is supporting the Philippine Coast Guard is because she also recognized our patriotic duty and efforts in the West Philippine Sea. At kasama natin ang ating first family na tumitindig sa laban natin sa West Philippine Sea. First time po ba nangyari yun, sir, na isang First Lady po ay auxiliary ng PCG? Well, simula nang nag-join ako ng Coast Guard, no? First time to na magkaroon tayo ng First Lady na nag-join ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At saka kung titingnan naman natin, the last time we had First Lady was kailan ba? Panahon ni President Duterte. Ramos. Ano yun? Estrada. Well, President President Estrada, no? That was 1998. But the Coast Guard was only transferred in the at the DOTR noong 1998. So, para sa amin, itong record ng since we were relieved from the Philippine Navy and then transferred to the Department of Transportation, this is the only time na makikita natin ang First Lady is now joining the ranks of the Philippine Coast Guard Auxiliary at talagang nakakapagpasaya sa amin lahat. Sir, yung sa takbo sa WPS. Sir, recently nagkaroon po tayo ng takbo para sa West Philippine Sea. Nakita po natin doon na napakaraming mga Pilipino na suportado po yung activity na yun. Sir, ano po kaya ang dahilan bakit mas marami ang suportado ang takbo sa WPS or West Philippine Sea kumpara sa mga maisog rally? Well, I'm sorry, no. Una sa lahat, hindi ako masyadong aware sa Maisog Rally. Pero, alam mo, sa totoo lang, when we talk to Coach Rio, yung organizer ng takbo para sa West Philippine Sea, he also mentioned, no, na majority ng mga tumakbo nung nakaraan sa Mall of Asia for the takbo para sa West Philippine Sea, they're not actually yung usual runners, no, na talagang they want to join because they just want to run. Ang sabi niya, more than half of those runners in the takbo para sa West Philippine Sea joined the run because they believe on advocacy on creating awareness sa West Philippine Sea. Para sa akin, this is a positive sign on the part of the National Task Force na ang effort natin in reaching out sa ating mga kababayang Pilipino para maimulat nila ang kanilang kamalayan sa West Philippine Sea, maintindihan nila ang kanilang ipinaglalaban, ay ito na yung mismong way of ordinary Filipinos to show their support. That's why they joined the takbo para sa West Philippine Sea. So to answer your question, bakit mas madali? Huwag na sa Maisog Rally. I mean, for any other runs, for example, na inorganize ni Coach Rio, naniniwala siya na ang takbo para sa West Philippine Sea, ang sukatan natin para masabi natin, ang mga Pilipino
meron na talagang pakialam pagdating sa usaping West Philippine Sea. Na ang mga Pilipino gusto na talagang makapag-contribute even by just simpler running, just to show their support and unity, no? Bilang isang Pilipino para tindigan natin ang West Philippine Sea. Ano po ba yun, sir, yung ginagawang hakbangan ng gobyerno para tugunan itong pagpapakalat ng pictures ng mga pro-China? Well, ang transparency initiative natin, no, the mere fact that we are still engaging social media bloggers or influencers and then the traditional media as well, para sa amin sa National Task Force West Philippine Sea, naniniwala kami na bilang Pilipino, it is our obligation to spread the right information sa ating mga kababayang Pilipino. But perhaps you still notice, no, na mas dumami ang trolls nitong mga panahon na to kumpara sa mga nakaraang taon. But it doesn't mean that we are failing on our objective. It just goes to show na ang effort natin for transparency sa pagpapalaganap natin ng tamang informasyon sa ating mga kababayang Pilipino is very effective. The mere fact that the People's Republic of China is doubling their efforts, no, para makapag-sway ng public opinion to counter our narrative is a good sign na even China notices na mas gumagaling na tayo ngayon sa pagpapakalat ng tamang impormasyon, at dahil sa nabibigyan natin ng tamang impormasyon ng ating mga kababayang Pilipino, as ay nagiging aware na sila and they are becoming more supportive on our efforts in the West Philippine Sea. Gaya nga sinabi ni Jay Eduardo Añon, our National Security Advisor, he believes that if all the Filipinos will be given the right information in the West Philippine Sea, about the West Philippine Sea, we can be able to awaken their sense of patriotism para magkaisa tayong tindigan at magsama-sama tayong kaharapin ang laban natin pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Po yung mga trolls ngayon ay nagpapakalat na magkakagera nga po. Maaari po ba silang masampahan ng kaso o ano po bang ginagawa nating aksyon para sa mga trolls na ito? Well, alam mo ma'am, no, ako naniniwala ako sa freedom of expression. It's a constitutionally guaranteed right natin bilang isang Pilipino, at dahil tayo ay nasa demokratikong bansa, atin naman itong iginagalang, no? But if you're going to ask me kung itong freedom of expression na to has somewhat affected our fight in the West Philippine Sea, alam naman natin ang sagot dyan, no? It is unfortunate na may mga Pilipino pa rin. Alam mo, sa totoo lang, nalulungkot ako kapag nakita ko yung post ng isang troll, tapos may ordinaryong Pilipino na alam mo namang hindi troll, tapos nag-share. Ibig sabihin, na-victimize lang siya ng troll, no? Kaya nga sabi ko as a Filipino, kung hindi mo talaga kayang tumakbo para sa West Philippine Sea, at least komentan mo na lang yung mga fake news, no? For us to save another Filipino na mapapaniwala ng mga trolls na to kung anong sinasabi nila sa West Philippine Sea. Now, going back to your question, maaari ba silang sampahan ng kaso? This has already been responded by ADG Malaya as the spokesperson of NTFWPS, na we respect their rights, and hopefully, no, ang mga kapwa natin Pilipino na nakakakilala sa mga trolls na to will still be able to influence them, no, to stop such spread of misinformation, dahil nakakasira ito sa laban natin sa West Philippine Sea. It creates a division among the Filipino people, and it sways them, no? Instead of embracing the factual narrative na inilalabas natin, may mga Pilipinong nasisway. So, again, I'm just knocking on their patriotic heart, no? Kung alam talaga nilang may tama ang ipinaglalaban nila, sabi ko nga, at least they can gather the youth, or they can talk to their immediate relatives for them to really reason with these people at masabi nila kung tama ba or may tama na sila.